ang pag-ibig na muling natagpuan sa perlas. Nang silanganan, ang kasabihang ang honeymoon ay sa Paris ay isang pandaigdigang paniniwala na ngayon ay unti-unting guguho. Tinalikuran ang romansa ng Europa. Ang mga magkasintahan mula sa buong mundo ay sabay-sabay na nagtutungo sa isang kapuluan sa silangan. Bakit ngayon ay Pilipinas? Sa sandaling bumukas ang mga pinto ng arrival sa Ninoy Aquino International Airport, ang naghihintay sa kanila ay hindi lamang isang simpleng bakasyon, ito ay isang mahiwagang karanasan na may kakayahang baguhin maging ang pananaw sa buhay. Hindi ba't ang Pilipinas ay bansa lang ng matinding trapiko at mga beach? Ito ang dating biro ng isang lalaking Pranses, na sa kanyang pag-uwi ay lumuha at nagmakaawang ayaw ng umalis. Ang panayam sa isang mag-asawa ay nagdulot ng isang social phenomenon na nagpaubos ng mga tiket sa eroplano sa buong mundo. Isang kwentong parang kasinungalingan, ngunit totoo. Isang bagay na para sa mga Pilipino ay pangkaraniwan na lamang at hindi napapansin. Ano nga ba ang tunay na pagkatao ng Pilipinas na bumihag sa mundo? Ating tutuklasin ngayon ang kahangahangang katotohanan ito. Isang mag-asawang Pranses sa kanilang paglalakbay sa Pilipinas. Araw-araw, siksika ng naya. Isang nakagugulat na dahilan kung bakit dumaragsa ang buong mundo sa Pilipinas. Nagkakagulo ang buong mundo na para bang nabaliktad ang lahat. Sino pa ba ang pupunta sa Hawaii ngayon? Kapag honeymoon, sa Pilipinas na yan, di ba? Araw-araw, daan-daang libong tao ang dumarating sa NAIA at ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ay nagmamadaling makarating sa Pilipinas. Higit pa sa mga company outing at group tour, mabilis na sumisikat ang Pilipinas bilang destinasyon para sa honeymoon. Makapaniwala ka ba sa katotohanang ito na nangunguna ang Pilipinas sa mga bansang gustong puntahan ng mga tao sa buong mundo? Ang Pilipinas ay higit pa sa isang uso. Ito ay naging isang malaking kababalaghan. Sa gitna ng agos na ito, isang lalaking Pranses ang dinala ng kanyang asawang nahuhumaling sa Pilipinas. Siya, na naniniwalang ang tunay na romansa ay matatagpuan lamang sa Pransya, ay agad na naunawaan ang pagmamahal ng kanyang asawa sa Pilipinas sa sandaling tumapak siya rito. Ang kanilang panayam tungkol sa Pilipinas ay nagkataong kumalat sa buong mundo. At maraming bagong kasal ang pinipili na ngayon ang Pilipinas para sa kanilang honeymoon. Ano nga ba ang mga katangian ng Pilipinas na labis na nakakaakit sa napakaraming dayuhan? Ngayon, sisimulan natin ang kanilang kamanghamanghang kwento. Sa wakas, natapos din. Masayang sabi ni Antoine habang idinidikit ang selyo sa huling sobre ng imbitasyon. Sa tabi niya, napabuntong hininga ako habang inilalatag ang listahan ng mga bisita. Hindi ko akalain na ganito kakomplikado ang paghahanda sa kasal. 4 na beses akong sumukat ng damit. At 1 linggo ang inabot para lang makapili ng kulay ng mga bulaklak. Matapos ang maraming pagsubok, napagdesisyonan na ang lahat maliban sa isa, ang aming destinasyon para sa honeymoon. Sumandal si Antoine sa sofa at nagtanong, "Juliet, mahal ko, saan tayo magha-honeymoon?" Natigilan ang kamay ko sa ibabaw ng listahan. Kumabog ng 1 beses ang puso ko. Ito na ang tanong na hinihintay ko. Ang salitang ilang gabi kong pinag-isipan habang hindi makatulog ay nasa dulo na ng aking dila. Ngunit nagpigil muna ako. Baka masyadong biglaan. Ikaw, saan mo gustong pumunta? Sinubukan kong gawing natural ang tono ng boses ko. Sabi niya, sabay inom ng isang lagok ng alak. Maganda sa Santorini. At hindi rin masama sa Maldives. Kahit saan. Basta romantiko. Romantiko. Nang marinig ko ang salitang iyon, may kung anong nag-alab sa loob ko. Hindi. Hindi sapat ang romantiko lang. Kailangan natin ng isang bagay na espesyal. Isang bagay na mula sa ibang mundo. Huminga ako ng malalim. Gusto kong pumunta sa Pilipinas. Natigilan ang baso ng alak sa bibig ni Antoine. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. At unti-unting bumuka ang kanyang mga labi.
Sa Pilipinas, ang boses niya ay puno ng hindi makapaniwalang tono. Nagsimulang gumalaw ang mga daliri ko sa aking kandungan. Okay lang, inaasahan ko na ang reaksyong ito. Tumango ako at mas nilinaw ang aking sinabi. Oo, sa Pilipinas, inilapag niya ang baso ng alak sa mesa. Ang tunog ng pagtama nito sa salamin ay mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Lumapit siya at tinitigan ako sa mukha. Doon? Bakit? Bakit? Dahil sa Pilipinas. Mabilis akong tumayo. Kumunot lalo ang noo ni Antoine. Sandali-sandali. Itinaas niya ang dalawang kamay. Dito sa Paris, mayroon tayong Eiffel Tower. Punong-puno ng romansa dito. Ang Pilipinas, hindi ba't iyon ang bansa ng mga jeepney, adobo, at matinding trapiko? Napanganga ako. Jeepney? Trapiko? Umiling ako at kinuha ang aking smartphone. Mabilis na gumalaw ang mga daliri ko sa screen. Nahanap ko na ang artikulong ito. Tingnan mo to. Iniharap ko ang screen sa kanya. Number 1 sa World Tourism Search. Ang kultura, pagkain, kaligtasan, at lalo na ang mga tao, lahat daw ay pinakamahusay. Nanliit ang mga mata ni Antoine habang tinitingnan ang screen. Bahagyang gumalaw ang kanyang mga labi. Halatang binabasa niya ang bawat salita. Pinigil ko ang aking hininga at hinintay ang kanyang reaksyon. Totoo ba to? Tanong niya sa mababang boses. Siyempre, sa ngayon, ang Pilipinas ang pinakagustong puntahan ng mga turista sa buong mundo, hindi pa rin siya makapaniwala. Dahan-dahan siyang umiling at tumingin ng diretso sa aking mga mata. Juliet, kung ganoon kaganda ang Pilipinas, mag-isa ka na lang pumunta, dito na lang ako sa bahay. Kakain ng French onion soup. Hindi mo naman kayang lutuin yon. Natawa ako. Napangiti rin ng bahagya si Antoine. Ngunit nanatiling may pagdududa ang kanyang mga mata. Tinigil ko ang pagtawa at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Pangarap ko, to. At gusto kong kasama ka. Biglang tumahimik ang paligid. Lumambot ang ekspresyon sa mukha ni Anton. Tinitigan niya ako sandali sa mata at napabuntong hininga. Seryoso ka talaga ano? Oo. At saka, Filipino hospitality. Ano raw yon? Natigilan ako. Paano ko ito ipapaliwanag? Walang eksaktong salita para dito sa wikang Pranses. Yung hospitality. Pero hindi lang yon basta serbisyo. At iba rin sa simpleng kabaitan. Ito'y puso. Napatawa ng bahagya si Antoine. Ibig sabihin, wala tayong puso dito sa Pransya? Meron naman. Pero iba raw talaga, ang Filipino hospitality. Kailangan mo raw itong maramdaman mismo para maintindihan. Sabi ko na may ngiti. Nag-cruise siya ng braso at tumingala sa kisame. Isang Pranses na magha-honeymoon sa Pilipinas. Balita to. Baka sundan pa tayo ng mga reporter. Nagningning ang aking mga mata. Sige, kapag lumabas sa balita ang honeymoon natin, kakain ka ng 3 order ng Bicol Express na super spicy. Natawa siya at hinawakan ang kamay ko. Sige na nga, Juliet. Isang baliw na suhestiyon. Pero kung iyan ang kinahuhumalingan mo, sasamahan na kitang mahumaling diyan. Mainit ang kanyang kamay. Bumilis ang tibok ng puso ko. Lumawak ang ngiti sa aking mga labi. Sa sandaling iyon, tahimik akong nakumbinsi sa aking isipan. Ang lalaking ito, kapag nakarating sa Pilipinas, tiyak na magbabago. Hindi ko pa alam kung paano, ngunit alam kong malapit nang magsimula ang pinakamasaya at pinakamakabuluhang paglalakbay ng kanyang buhay. Sa labas ng bintana, namumula ang langit sa paglubog ng araw. Hindi lang ito kwento ng isang honeymoon. Ito ang aming pakikipagsapalaran upang muling matutunan ang kahulugan ng pag-ibig. Gabi pagkatapos ng aming kasal, pagkahubad ko ng puting bestida, gumaan agad ang pakiramdam ko. Sa reception hall, wala na ang mga baso ng champagne at tawanan ng mga bisita. Tanging mga nagkalat, natalulot ng bulaklak na lang sa sahig. Habang tinatanggal ko ang mga hairpin sa harap ng salamin, napabuntong hininga ako.
Lumapit si Antoine mula sa likod habang niluluwagan ang kanyang kurbata. Hay, bukas. Tutuloy talaga tayo sa Pilipinas, no? May halong pagod ang kanyang boses. Tiningnan ko ang kanyang mukha sa salamin. May bakas ng pagod sa kanyang mga mata, ngunit may bahagyang panginginig sa kanyang mga labi. Kinakabahan ka, no? Siyempre, ikaw kasi, buong buhay mo, Paris lang ang nakita mo. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang mas magandang mundo. Pumikit si Antoine at huminga ng malalim. Juliet, isang pransesa ko. Hindi ko alam kung kakayanin ko ang 13 oras sa eroplano. Ang daang, huwag kang mag-alala. Gamitin mo ang oras na yon para pag-aralan kung ano ang Filipino hospitality. Biro ko. Ngunit hindi siya natawa at umiwas ng tingin. Hospitality. Hindi ko pa rin maintindihan ang salitang yan. Kinabukasan, sa loob ng taxi, dahan-dahang dumaloy, sa labas ng bintana ang mga gusali ng Paris. Mahinahon, na kumikinang ang sikat ng araw sa ilog Seine. Si Antoine ay nakakrus ang braso sa likurang upuan. Nakatingin sa labas. Mahal. Tawag ko sa kanya. Alam kong tama ang desisyon natin. Oo. Sagot niya nang hindi lumilingon. Marahil ito na ang pinakabaliw na desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko. May bahid ng sarkasmo ang kanyang boses. Ngunit hindi ko pinalampas ang bahagyang pag-angat ng gilid ng kanyang labi. Sa harap ng check-in counter sa airport, isang staff ang masayang ngumiti pagkabukas ng aking pasaporte. Opo, first time ko po sa Pilipinas. Halata sa boses ko ang pananabik. Sa tabi ko, bumulong si Antoine. Bakit kaya sobrang saya ng taong to? Siniko ko siya ng bahagya. Bawal ang nega. Pagdating natin sa Pilipinas, magbabago ang mundo mo. Napabuntong hininga siya habang hinihila ang mabigat na maleta. Sana lang, malugod akong tanggapin ang mundong yan. Nang magsimulang umandar ang eroplano sa runway, bumulong ako sa aking sarili habang nakatingin sa mga ilaw sa labas. Heto na, magsisimula na talaga. Lumipas ang 13 oras, nang automatikong bumukas ang mga salaming pinto ng NAIA. Isang mainit at mahalumigmig na hangin ang sumalubong sa amin. At sa mismong sandaling iyon, Bonjour! Welcome to the Philippines! Mabuhay! Isang staff ng airport ang masayang bumati sa amin sa wikang Pranses. Natigilan si Antoine. Teka, marunong mag-Pranses ang mga Pilipino? Nanlaki ang kanyang mga mata. Siyempre, nasa Pilipinas tayo. Daan-daang tao ang maayos na nakapila. Ang sahig ng airport ay kumikinang na parang salamin, at walang sinumang sumisigaw o nagtutulakan. Lahat ay natural na gumagalaw, na parang agos ng tubig. Ang bansang to, mas organisado pa sa isang hukbo, bulong niya. Napangiti ako. Hindi yan disiplina, kundi pakikiramdam sa kapwa. Hindi siya sumagot. Ngunit isang kakaibang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Pagkamangha at kaunting interes. Pagdating sa hotel, binuksan namin ang bintana. Isang nakakasilaw na tanawin ng mga ilaw ng gabi sa Maynila ang bumungad. Ang mga ilaw mula sa mga tulay ay umaagos sa ibabaw ng ilog, at ang mga gusali ay kumikinang na parang mga bituin. Ang lungsod ay hindi natutulog. Iyan pala ang mga ilaw ng Maynila, mahinang sabi ni Antoine. Oo. At doon, turo ko. Ang lugar na iyon ang magiging Eiffel Tower ng Pilipinas. Para sa atin, tinitigan niya ako sandali at natawa. Baliw ka talaga. Isipin mo, pinili mo ang bansang to para sa honeymoon natin. Habang sinasabi iyon, muli siyang tumingin sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ay nagkikislapan. Ano yan? Ang buong siyudad ay kumikislap. Ang nightscape. Ang ganda, di ba? Oo na. Medyo nakakasilaw lang. Nagkunwari siyang walang pakialam. Ngunit nakita ko kung paano hindi maalis ang kanyang mga mata sa tanawin. Kahit nagrereklamo ang bibig niya, may kakaibang tensyon sa kanyang mukha. Para siyang isang taong sinusubukang pigilan ang sariling paghanga.
para protektahan ang kanyang pride. Pagod ka na siguro? Pagod na. Kakaibang bansa. Simpleng sagot niya. Nang gabing iyon, matagal na nakaupo si Antoine nang walang imik. May kung anong unti-unting gumagalaw sa kanyang puso, ngunit hindi pa namin pareho alam kung ano iyon. Ang tanging naaalala ko ay kung gaano siya katagal na nakatingin sa labas. Iyon ay isang kakaibang katahimikan na hudyat ng pagsisimula ng aming paglalakbay. Kinaumagahan, pagising ko, maliwanag na sa labas. Ang langit ay malinis at asul, at maririnig ang mahinang ugong ng mga sasakyan mula sa malayo. Pumasok ang sikat ng araw sa siwang ng kurtina, pinupuno ang silid ng puting liwanag. Antoine, gising! Malakas kong hinila ang kumot at umungol siya. Anong meron ngayon? Unang araw natin sa Pilipinas. Hinila ko ang kanyang braso. Ganito ba talaga kapagod ang honeymoon? Hindi, to honeymoon, ito'y isang adventure. Napabuntong hininga siya, at pilit na bumangon. Paglabas namin ng hotel, sumalubong sa amin ang hangin ng Maynila. Malinis at maayos na mga kalsada. Ang mga puno ay nakahanay ng maayos. At kahit abala ang mga tao, nakapagtataka na tahimik, walang sumisigaw o nagtutulakan. Ganito pala ang rush hour dito? Gulat na tanong ni Antoine habang palingalinga. Lahat sila, maayos na gumagalaw. Kung sa atin to, parang giyera na sa busina. Tinitigan niya ang traffic light, pero walang nagmamadali no? Kalmado lang ang lahat. Ito ang ritmo ng Pilipinas. Sabi ko habang inilalabas ang aming itinerary. Unang hinto, Intramuros, ang makasaysayang walled city. Palaging lumalabas sa mga teleserye. Dito raw natatanto ng bida ang pag-ibig at nagbabago ang buhay niya. Nanliit ang mga mata ni Antoine. At bakit tayo nandito? Siyempre, para gayahin ang eksenang yon. Ang malalaking pader na bato at mga gusaling may arkitekturang Espanyol ay bumungad sa amin. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mga pader, nakakasilaw. Ang mga tao ay dahan-dahang naglalakad, na para bang namamasyal sa nakaraan. Inunat ko ang aking mga braso at sumigaw. Ito na yon! Ang pinakamagandang eksena sa buong mundo. Tiningnan ako ni Antoine at biglang natawa. Nababaliw ka na talaga. Oo, nabaliw na ako pagdating sa Pilipinas. Noon, may isang taong tahimik na lumapit mula sa likuran. Gusto niyo po bang kunan ko kayo ng litrato? Isang binatang Pilipino. Sabay kaming lumingon. Ngumiti siya at kumaway. Ang ganda po kasi ng background, para may remembrance kayo. Nagulat ako at iniabot ang kamera. Umatras siya ng ilang hakbang, inayos ang anggulo, at maingat na kumuha ng ilang litrato. Ang tunog ng shutter ay masigla. First time niyo po sa Pilipinas? Congratulations po sa inyong kasal. Dahil sa sinabi niya, medyo nahihiyang sumagot si Anton. Salamat. Kahit medyo formal ang bigkas niya, ang ngiti niya sa unang pagkakataon ay mukhang tunay. Nang makaalis ang lalaki, bumulong si Antoine. Hindi naman niya tayo kilala. Bakit ang bait niya? Iyon ang hospitality. Na naman ang salitang yan. Nang hapong iyon, pumasok kami sa isang kalapit na coffee shop. Sa labas ng bintana, abala ang mga tao. At sa loob, umaalingasaw ang amoy ng kape. Habang nakapila, isang barista ang masayang bumati sa amin. Welcome po! Namamasyal po kayo. Oo, honeymoon namin. Sabi ko sabay pakita ng singsing. Nanlaki ang mga mata ng barista. Wow! Congratulations po! May kinuha siyang maliit na kupon mula sa ilalim ng cash register. Sakto po. May couple promo kami ngayon. Half price po ang cake ninyo. Talaga? Maraming salamat. Nakangiti siyang nagdagdag. Dito po sa Pilipinas, kapag nakakakita kami ng bagong kasal, palagi po kaming nagwi-wish ng kaligayahan para sa kanila. Best wishes po. Pagkaupo namin, bumulong si Anton. Ano to? Marketing strategy? Hindi. Hospitality yan. Iyon na naman. Totoo ba talaga yan? Habang umiinom ng kape, sumagot ako. Oo, pero hindi mo ito makikita.
Mararamdaman mo ito. Hindi siya sumagot. Tumingin na lang siya sa labas ng bintana. Paglubog ng araw, naglakad kami sa mga kalsada ng Bonifacio Global City. Isa-isang sumindi ang mga neon sign at napuno ng tao ang mga lansangan, mga turista, amoy ng street food at musikang Pinoy pop na nagmumula kung saan. Natigilan si Antoine. Para itong set ng pelikula. Totoong buhay to, mahal. Pero, bakit ang linis? Walang kahit isang basura. Tumingin siya sa lupa at nagtaka. Siguro, lahat ng tao naglilinis. Lahat sila? Oo, lahat. Sa sandaling iyon, isang kakaibang ekspresyon ang dumaan sa mukha ni Antoine. Isang ekspresyon ng hindi pagkaunawa, ngunit kasabay nito, paghanga. Sa unang araw niya sa Pilipinas, mas nangingibabaw pa ang pagod kaysa sa saya. Ngunit sa kanyang mukha, tiyak na may isang banayad na damdamin na nagsisimulang umusbong. Sumapit ang ikalawang araw. Sa labas ng bintana, tanaw ang umaga ng Maynila. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa pagitan ng mga gusali. At isa-isang lumitaw ang mga taong papasok sa trabaho. Antoine, gising na! Niyugyug ko ang kumot at umungol siya. Ikalawang araw pa lang, experiment na agad. Akala ko ba adventure to? Hindi experiment. Napabuntong hininga siya habang sinusuklay ang buhok. Parang may masamang kutob ako sa araw na to. Pumasok kami sa isang eskinita malapit sa hotel. At nagbago ang tanawin. Sa magkabilang panig ng makipot na daan, dikit-dikit ang maliliit na kainan. Sa bawat salaming pinto ay nakadikit ang mga menu na nakasulat sa Filipino at umaalingasaw ang amoy ng sinaing. Huminto ako sa harap ng isang maliit na kainan na may nakasulat na lutong bahay. Dito tayo! Sumilip si Antoine sa loob. Sa kusina, maririnig ang masiglang tunog ng sandok na tumatama sa kawali. Pagbukas namin ng pinto, isang mainit na hangin ang sumalubong. Welcome po! Isang ale na naka-apron ang masayang bumati sa amin. Mga dayuhan pala kayo. Anong gusto nyo? Isang Bicol Express po, yung pinakamaanghang. Sabi ko, nanigas ang mukha ni Antoine. Iyan. Iyan. Yan. Yan. Yung Bicol Express? Yung binibiro ko? Oo. Sa wakas, kaharap mo na. Juliet. Biro lang yon. Ngayon, totoo na. Napahawak siya sa kanyang ulo. Ang biyaheng to. Nagiging delikado na. Maya-maya, isang tray ang dinala ng ale. Isa-isang inilapag sa mesa. Ang mga putahe, adobo, sinigang. Teka, dalawa lang tayo. Bakit ganito karami? Buffet ba to? Nanlaki ang mga mata ni Antoine. Hindi, side dishes lang yan. Kung ganito, ang side dish. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Sa huli, isang palayok na may takip ang inilagay sa gitna ng mesa. Nang buksan ng ale ang takip, kumukulo ang isang maputing sarsa na may halong pula at berde. Umalingasaw ang amoy ng sili. Lava to, sabi ni Antoine habang nakatitig sa palayok. Laksan mo ang loob mo. Ang tapang mo, amoy sili. Kinuha niya ang kutsara at tinidor. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Maingat siyang sumandok at isinubo ito. At nanlaki ang kanyang mga mata. Ah! Anghang! Kinuha niya ang baso ng tubig. Anghang! Inubos niya agad ang tubig. Nabilaukan siya. Hindi to pagkain! Parusa to! Hindi ko mapigilang matawa. Okay ka lang? Ang pula-pula ng mukha mo. Parang may giyera sa bibig mo. Noon, isang lola, mula sa kabilang mesa, ang tahimik na nag-abot ng isang baso ng tubig at kendi. Dahan-dahan lang sa pagkain, iho. Baka nabigla ka. Nagulat si Antoine at yumuko. Salamat po. Bagamat formal, taos-puso ang kanyang pasasalamat. Ngumiti ang lola. Ang maaanghang na pagkain dito, mahirap sa una. Pero hahanap-hanapin mo rin yan. Kailangan ko munang mabuhay bago ko yan hanap-hanapin.
Sagot niya na nagpatawa sa buong kainan. Nahiya si Antoine, ngunit sa kanyang tawa, may kakaibang halo, pagkahiya, at kaunting pasasalamat. Pagkatapos kumain, sinabi ng Ale sa cashier, "Honeymoon, no?" "Opo, paano niyo po nalaman?" "Halata naman eh, ang sweet ninyo sa isa't isa." Nahihiyang ngumiti si Antoine. "Ngayon, natutunan ko ang isang bagay na mas maanghang pa sa pag-ibig." Pumalakpak ang Ale. "Welcome sa Pilipinas! Balik kayo, ha?" Paglabas namin, malamig ang hangin. Habang pinupunasan ang labi, bumulong si Anton. "Hindi, to simpleng tanghalian. Ano pala? Labanan." At ang nanalo, yung Bicol Express. Natawa ako at kumapit sa braso niya. "At least, nakaligtas ka." "Oo," tumango siya. At ang nakapagtataka, hindi masama ang pakiramdam ko. Parang gusto kong kumain ulit. Iyan ang puso ng hospitality na experience mo sa dila mo. Hindi siya sumagot, ngunit nakita kong mas lumambot ang kanyang tingin kumpara kahapon. Naiwan ang anghang sa kanyang bibig, ngunit hindi na ito masama. Para na itong isang mainit na alaala. Sa ikalawang araw sa Pilipinas, natalo si Antoine sa laban niya sa Bicol Express. Ngunit tila may iba siyang napanalunan. Hapon ng ikatlong araw, asul na asul ang langit sa Maynila. Binuksan ko ang bintana at pumasok ang malamig na hangin. Kumuha ako ng 2 jersey mula sa bag. "Ngayon, manonood tayo ng basketball." Iniangat ni Antoine ang kanyang mukha. "Basketball? Hindi ba't laro yan ng mga Amerikano?" "Hindi mo alam. Ibang-iba ang basketball sa Pilipinas." "Anong pinagkaiba? Kuwadrado ba ang bola?" "Hindi." Natawa ako at isinuot sa kanya ang isang cap. Ang mga manonood, sobrang passionate. Tinaas niya ang kanyang kilay. "Sa salitang yan, parang may delikadong mangyayari ngayon." Pagdating namin sa entrance ng Araneta Coliseum, halos hindi ako makahinga. Ang mga tao ay parang alon na dumaragsa, mga fans na naka-jersey, mga batang may dalang banner, mga magkasintahan na may hawak na pagkain. Lahat ay gumagalaw sa iisang direksyon. Ang amoy ng inihaw na baboy at beer ay naghahalo sa hangin. "Dito na! Mas masaya!" Sigaw ng isang tiyo na nagbebenta ng merchandise. "Mahal! Tingnan mo! Lahat sila! May chant!" Pagpasok namin, hiyawan agad ang narinig. Tunog ng tambol, turotot, at libu-libong tao na sabay-sabay kumakanta ng team hymn. "Hindi to basketball, para tong concert." Tama ang sinabi ni Antoine. Pag-upo namin, isang lalaki sa tabi namin ang masayang bumati. "Dayuhan pala kayo. Taga saan kayo?" "Pransya po." Sagot ko. Itinaas ng lalaki ang kanyang mga kamay. "Wow, France! Bonjour!" Binuksan niya ang kanyang box ng pork barbecue at inabutan kami. "Heto, kailangan. To sa panonood ng basketball dito. Kain kayo." Nag-alinlangan si Antoine, ngunit hindi niya matanggihan ang masayang ngiti ng lalaki. Maingat niyang kinuha ang barbecue at kumagat. Nanlaki ang kanyang mga mata. "Mmm." Narinig ang tunog ng kanyang pagnguya. "Pagkain to ng mga Diyos. 'Di ba? Kahit para lang sa barbecue na to." "Babalik ako sa Pilipinas." Seryosong sabi niya. Nagsimula na ang laro. Sumabog ang arena. Dumagundong ang mga tambol at umalingaw-ngaw ang mga torotot. Sabay-sabay na tumayo ang cheering squad. Sa likod nila, libu-libong tao ang sumunod. "Defense! Defense!" Umalingaw-ngaw ang sigaw. Napatingin si Antoine sa paligid, nakabukas ang bibig. "Hindi to sport! Fiesta to!" "Tama." Tumango siya. "Dito." Ang cheering, kalahati na ng laro. Nang mag-shoot ang isang player, nagbago ang kanta. Nag-shoot ang player. Pumasok ang bola. Saglit, parang huminto ang mundo at sumabog. "Wow!"
Sabay-sabay na tumalon ang mga tao. Nagwagayway ang mga banner. Bumilis ang tambol. At tumugtog ng melodya ng tagumpay ang mga torotot. Sumigaw ang cheerleader sa mic. Mahal natin ang team natin! Sumagot ang lahat. Mahal! Namin! Tulala si Antoine. At bigla, nagsimula siyang pumalakpak. Grabe to! Natawa siya. Pero ang saya, sabi ko sa'yo. Natapos ang isang quarter. At nagkaroon ng break. Isa-isang ipinakita sa big screen ang mukha ng mga manonood. Ano yan? Tanong ni Antoine. Dance cam yan. Kapag tinutok sa'yo, kailangan mong sumayaw. Ano? Napaatras siya. Biro lang. Imposible namang itutok sa atin. Hindi pa natatapos ang sinabi ko. Lumitaw sa screen ang mukha ni Antoine katabi ang mukha ko. Nagtawanan ang buong arena. Sayaw! Sayaw! Umalingaw-ngaw ang sigaw. Antoine, tayo yon. Bakit tayo? Namula ang mukha niya. Dahil Princess ka, Juliet? Isa akong pranses! Hindi ako gumagawa ng ganito sa publiko. Nakangiti akong nang asar. Dahil pranses ka, kailangan mong gawin. Inayos niya ang kanyang damit, yumuko, ng bahagya, at nagsimulang gumiling-giling, ng awkward. Sumunod ako, naghiyawan ang buong arena. Wow! Dumagundong ang tambol. Umulan ng mga puso sa screen. Napahawak si Antoine sa kanyang mukha. Ano ba to? Gaano ba kakulit ang mga tao sa bansang to? Ang cute kaya? Hay nako. Natawa siya. Kapag tumatawa ka, napapatawa na rin ako. Nanalo ang team namin. Sa huli, nagpalakpakan ang lahat panalo at talo. Sabay-sabay silang kumanta ng victory song. Matagal na tinitigan ni Antoine ang eksena. Juliet, sabi niya. Grabe talaga ang mga taong to. Lumambot ang kanyang boses. Kahit sino ang manalo, sabay-sabay silang masaya. Iyon ang basketball ng Pilipinas. Isang kultura kung saan panalo man o talo, nagpapalakpakan pa rin. Hindi ko alam kung bakit. Hinawakan niya ang kamay ko. Pero ngayon, parang gusto ko ring makisaya sa kanila. Sa unang pagkakataon, isang bagong ekspresyon ang sumilay sa kanyang mukha. Isang hindi pamilyar, ngunit mainit, at totoong ngiti. Habang papalabas ng arena, naririnig pa rin namin ang tawanan. Ang himig ng cheering ay umiikot pa sa aming isipan. Inakbayan ako ni Antoine. Hindi ko to malilimutan. Oo, ito ang Pilipinas, di ba? May paghanga sa kanyang boses. Sa langit, kumikinang ang mga bituin. Magkahawak kamay kaming naglakad. Sa ikatlong araw sa Pilipinas, natutunan ni Antoine ang tunay na alab ng damdamin ng mga Pilipino sa basketball court. Kinabukasan, pagbukas ko ng kurtina, ibang mundo ang bumungad. Wala nang matataas na gusali at neon signs. Tanging mga bahay na may mga tanim na halaman, mga puno ng niyog na humahapay sa hangin. Ito ba yung resort? Tanong ni Antoine, habang tinitingnan ang hardin ng isang resort sa Batangas. Oo, dito ang bahay natin ngayong gabi. Medyo maliit ang mga kubo. Okay lang ba to? Ingatan mo lang yung ulo mo. Biro ko. Umiling siya. Hindi to bahay, sining to. Naglakad kami sa pasilyo na gawa sa kawayan. Ang bawat tapak ay lumilikha ng tunog. Nakakakalma. Isang staff ang sumalubong sa amin. Welcome po sa aming munting paraiso. Mainit ang kanyang boses. Salamat. Galing pa kaming Pransya. Naku, ang layo po ng biyahe ninyo. Inayos niya ang aming mga tsinelas. Ang mag-asawa, dapat laging nagsasalo sa pagkain. Para tumagal, ang hapunan ninyo mamaya. Isang tradisyonal na salusalo. Bumulong si Antoine. Salusalo? Anong experiment na naman yan? Hindi experiment. Natawa ako. Pagkain para sa pag-ibig. Sa aming silid, pumasok ang simoy ng hangin mula sa bintana. Ang mga puno sa labas ay sumasayaw sa hangin. Sa halip na ingay ng tambol sa arena, tunog na ng mga dahon ang maririnig. Inihain ang hapunan. Sari-saring pagkaing Pilipino sa dahon ng saging. Inihaw na isda, manok,
at kanin. Inanyayahan kaming kumain gamit ang kamay. Kumuha ng pagkain si Antoine at sinubo. Pumikit siya. Hindi to maanghang. Mapayapa ngayon. Ngumiti siya. Hindi to simpleng pagkain. Parang gamot sa kaluluwa. Sa Pilipinas, kinakain to sa mga selebrasyon at bagong simula. Kung ganoon, nagsisimula na ba ako ng bagong buhay ngayon? Siguro, pagkatapos. Naghanda ang staff ng tsaa para sa amin. Dahan-dahan niyang ibinuhos ito. Ang tsaa, masarap inumin ng tahimik. Parang tahimik na bersyon ng kape. Biro ni Antoine. Hinawakan namin ang tasa. Mainit. Habang umiinom, nagdikit ang aming mga daliri. Saglit, huminto ang lahat. Mainit ang kanyang kamay. Walang nagsalita, pero naramdaman naming uminit ang paligid. Juliet? Mahinang tawag ni Antoine. Nakapagtataka no? Ang alin? Sa bansang to, kahit wala kang gawin, kumakalma ang puso mo. Kahapon, masaya kasi lahat tayo nagtatawanan. Ngayon naman, tahimik, pero masaya pa rin. Siguro, iyon ang ritmo ng Pilipinas. Salamat sa'yo. Nagbago na rin yata ang ritmo ko. Gabi na. Umupo kami sa beranda. Ang mga ilaw ng Maynila ay bahagyang tanaw sa malayo. Sininagan ng buwan ang dagat. Niyakap ni Antoine ang kanyang mga tuhod at tumingala. Ang daming bituin dito. Huminga siya ng malalim. Dito, may kapangyarihan ang simpleng pagsasama. Walang pressure na kailangan may gawin o sabihin. Sapat nang magkasama tayo. Isinandal ko ang ulo ko sa balikat niya. Iyan ang puso ng hospitality. Ang puso ng pagiging payapa. Oo, tumango siya. Umihip ang hangin. Ang tunog nito ay parang isang oyayi. Matagal kaming nakaupo, magkahawak kamay. Sa gitna ng katahimikan, ng gabing iyon, mas payapa ang mukha ni Antoine. Nawala ang ingay ng arena at napalitan ng kapayapaan. Ang gabi sa resort ay lumalim ng tahimik ngunit mainit. Simple, ngunit masagana. At sa aming mga puso, ang diwa ng Pilipinas ay dahan-dahang nag-uugat. Ikalimang araw sa Maynila, hapon. Pagkatapos mananghalian, naging makulimlim ang langit. Amoy ulan ang hangin. Saan tayo ngayon? Tanong ni Antoine. Sa isang rooftop bar sa BGC, ngumiti ako. Ang Eiffel Tower, ang naging background ng una nating pagkikita. Ngayon, baka ito naman ang maging background ng ating bagong simula. Sumakay kami sa elevator. Habang paakyat, lumiliit ang mga gusali sa ibaba. Bumungad ang malawak na tanawin ng Maynila. Mukhang uulan, sabi ni Antoine. Okay lang. Sa mga teleserye, kapag umuulan, doon ang climax. Natawa siya. Lahat na lang ginagawa mong drama. Pagdating namin sa taas, nagsimulang umulan. Ang mga patak ay tumama sa salamin. Plinano mo rin ba to? Biro ni Antoine. Nakikisama ang langit ng Pilipinas sa atin. Pinanood namin ang pagbuhos ng ulan sa syudad. Pagkatapos, tumila ito. Sumilip ang araw sa pagitan ng mga ulap. Tingnan mo! Turo ko! Isang bahaghari. 7 kulay ang malinaw na lumitaw sa kalangitan. Wow! Sabi ni Antoine. Drama nga talaga. Bumaba kami. Sariwa ang hangin. Walang lugar para magkabit ng love lock. Pero nag-iwan kami ng pangako sa aming mga puso. Dito, hindi ikinakandado ang pag-ibig. Itinatago ito sa puso, kaya pala kailangan nating pumunta rito. Lumubog ang araw. Naging kulay kahel ang langit, at isa-isang sumindi ang mga ilaw ng lungsod. Juliet, tingnan mo ang mga ilaw na yan, bulong ni Antoine. Buhay ng mga tao yan. Oo, mga ilaw na may iba't ibang kwento. May mga pangarap sila. May mga mahal sila sa buhay. Kumikinang ang ilog sa dilim. Ang tanawin ng gabi sa Maynila ay nabuo na. Milyon-milyong ilaw ang nagbibigay liwanag. Ito pala ang Pilipinas, sabi ni Antoine. Oo. Bawat ilaw na yan, siguro, puso ng hospitality.
Hinawakan niya ang kamay ko. Mga ilaw na sinindihan ng mga tao para sa isa't isa. Umulan ulit, ambon na lang. Hindi kami umalis. Pinanood namin ang tanawin sa gitna ng ulan. Mas gumanda ang mga ilaw. Inakbayan ako ni Antoine. Lagi namang honeymoon ah. Hindi. Ngayon ko lang naramdaman. Humarap siya sa akin. Ako rin, sabi ko. Nang gabing iyon, pabalik sa hotel. Matagal pa ring nakatingin si Antoine sa mga ilaw. Matatandaan ko ang mga ilaw ng syudad na to. Hindi lang iyon tanawin, iyon ang init ng buhay. Ang pusong sinindihan para sa kapwa. At ang sandali, kung saan muling namukadkad ang aming pag-ibig, araw bago kami umalis. Pagbukas ko ng kurtina, napakalinaw ng langit. Ngayon, magsusuot tayo ng barong at Filipiniana? Sabi ko. Damit lang yan. Bakit kailangang maranasan? Hindi. Natawa ako. Isinusuot yan ng may puso. Pagdating namin sa isang rental shop sa Intramuros, na puno ng iba't ibang kulay ng tela, ang dingding. Pinili ko ang isang kulay rosas, na Filipiniana. Si Antoine, isang barong Tagalog, na kulay itim. Juliet, para akong nasa isang historical movie, sabi niya sa harap ng salamin. Ang gwapo mo kaya. Parang general. Naglakad kami papuntang simbahan ng San Agustin. Ang mga tao ay napapatingin. May mga kumukuha ng litrato. Wow, bagay na bagay. Sigaw ng isang tao. Isang bata ang lumapit sa akin. Tunay po ba kayong prinsesa? Yumuko ako. Para sa araw na to, pwede ba? Ngumiti ang bata. Isang mag-asawa ang lumapit. Picturean po namin kayo. Kinuha nila ang kamera at ilang beses kaming kinunan. Taga-Pransya po kayo no? Ang ganda niyo pong tingnan. Nahihiyang nagpasalamat si Antoine. Paano ba nagagawa ng bansang to na pasayahin ang puso ng tao? Bulong niya. Iyon ang init ng mga tao. Hindi ko na kailangang ipaliwanag, di ba? Naglakad kami. Nakapagtataka, sabi ni Antoine. Kapag suot mo to, nag-iiba ang lakad mo. Nagiging dahan-dahan. Oo. Kaya kumakalma rin ang puso mo. Pumasok kami sa isang maliit na kainan. Isang lola ang sumalubong. Naku, bagong kasal. Ang gaganda ninyo. Inilapag niya ang tsaa. Ang damit na to, pinapatatag ang kalooban. Kapag tuwid ang tindig, tumutuwid din ang puso. Tumango si Antoine. Tama po kayo. Kakaiba ang pakiramdam. Habang umiinom ng tsaa, hinawakan ni Antoine ang kamay ko. Juliet, seryoso niyang sabi. Ngayon, parang hindi ako turista. Parang taga rito ako. Dahil yan sa barong. Hindi, umiling siya. Dahil sa'yo. Ikaw ang nagpaniwala sa akin sa bansang to. Uminit ang puso ko. Salamat, dahil sumama ka. Ngumiti siya. Ako ang magpapasalamat. Dahil binuo mo ang biyaheng to. Sa sandaling iyon, naintindihan ko. Ang natutunan namin ay hindi lang kultura. Ito ay ang paraan ng pagkikita ng mga puso. Ang paggalang, pag-aalaga, at pagbabahagi ng init. Iyon ang puso ng Filipino hospitality. Gabi bago kami umalis, pumunta kami sa Manila Bay Walk. Tanaw ang paglubog ng araw, sabi nila. Dito raw pumupunta ang mga Pilipino kapag pagod sila. Para manood at uminom ng beer. Kaya pala may dala tayong beer at pulutan. Tama. Inangat ko ang supot mula sa convenience store. Umupo kami sa isang bench. Amoy ng inihaw na baboy at beer. Ito yung kinain natin sa basketball game, sabi ni Antoine. Pero mas masarap daw dito. Bakit? Dahil sa hangin galing sa dagat. Isang ferry ang nagsimulang umalis. Ang mga ilaw nito ay sumasayaw sa tubig. Napanood ko sa drama, sabi ko. Dito raw nagtatapat ng pag-ibig ang mga bida sa harap ng maraming tao. Sa Pransya, kabaliwan yan. Sa Pilipinas, matinding pag-ibig yan. Matinding pag-ibig. Natawa siya. Bagay sa araw na to, nagtawanan kami. Sumandal kami sa railings. Juliet,
Mahinang sabi ni Antoine. Kinasal tayo sa Pransya, pero parang ngayon ang tunay nating kasal. Bakit? Noon, masyadong maingay. Pero ngayon, parang tayong dalawa lang ang tao sa mundo. Hinawakan ni Antoine ang kamay ko. Tama ka sa biyaheng to. Hindi simpleng bansa ang Pilipinas. Ito'y isang bansa na dahan-dahang tinutunaw ang puso ng isang tao. Iyon ang kabaitan. Oo, alam ko na ngayon. Ang anghang, ang kabaitan, ang ngiti lahat nandoon. Ang pusong bukas para sa isa't isa. Antoine, babalik tayo, di ba? Natawa siya. Oo naman. Pero sa susunod, sinigang naman, hindi na Bicol Express. Natawa ako. Nagiging Pilipino ka na. Oo. Niyakap niya ako ng mahigpit. At ngayong gabi, ito na ang pinaka-Pilipinong kaligayahan sa buhay ko. Ang tubig ay patuloy na dumaloy, at ang mga ilaw ay patuloy na kumikinang. Ang pag-ibig na nagsimula sa Pransya ay muling namukadkad sa Pilipinas. At ang pag-ibig na iyon ay mananatili na sa aming mga puso kasama ang init ng Pilipinas. Epilogo. Ang panayam na nagbago sa mundo. Umaga na. Habang tinitingnan ang aming flight ticket, sumilip ako sa labas. Napakalinaw ng langit. Aalis na talaga tayo. Bulong ni Antoine. Sa naiya, siksikan pa rin. Habang nakapila, isang grupo ng reporter ang lumapit sa amin. Excuse me po, dayuhan po kayo. 'Di ba? Tanong ng isang reporter. Maari po ba kayong interviewin sandali? Sumang-ayon kami. Itinutok ang kamera. Bakit po ninyo napili ang Pilipinas bilang inyong honeymoon destination? Tumingin si Antoine sa akin. At nagsalita. Sa totoo lang, sa simula, wala pong espesyal na dahilan. Gustong-gusto lang ng asawa ko ang Pilipinas. Ngumiti siya, pero ngayon, alam ko na, may mainit na bagay sa bansang ito. Ang mga tao ay ngumingiti sa hindi nila kakilala at nagtutulungan sa maliliit na bagay. Kapag naligaw ka, tutulungan ka nilang mahanap ang daan. Kapag nawalan ka ng pitaka, isasauli nila ito. Huminto siya. Nalaman ko na pag-ibig pala iyon. Filipino hospitality. Tama po ba? Gusto niyo po bang bumalik sa Pilipinas? Hinawakan ni Antoine ang kamay ko ng mahigpit. Sigurado. At sa susunod, isasama namin ang aming mga kaibigan. Pag-uwi namin sa Pransya, 4 na araw ang lumipas. Paggising ko, sumabog ang notifications sa telepono ko. Sa front page ng isang online news, naroon ang litrato namin. Mag-asawang Pranses. Natagpuan ang pag-ibig sa Pilipinas. Ang aming panayam ay naging viral. Umabot sa 10 milyong views. Gusto ko ring pumunta sa Pilipinas. Nakakaiyak. Ngayon alam ko na kung ano ang Filipino hospitality. Next honeymoon destination, Manila. Tinawag ng media ang Pilipinas na bagong kapital ng romansa. Ipinakita sa balita ang mga airport sa buong mundo. Puno ng mga magkasintahang papuntang Pilipinas. Ang mga airline ay nagdagdag ng flight. Ayon sa Department of Tourism, ito ay isang unprecedented tourism boom. Juliet, nag-honeymoon lang naman tayo, di ba? Tulalang sabi ni Antoine. Oo. Pero naging pangarap ito ng maraming tao. 1 buwan ang lumipas. Bumalik kami sa dati naming buhay, ngunit may nagbago. Lahat ng tao. Tungkol sa Pilipinas ang pinag-uusapan, sabi ni Antoine. At ako rin, palagi kong naiisip. Yung ale sa kainan, yung mga taong nagbigay sa atin ng barbecue, walang dahilan. Pero ang babait nila. Ako rin, sabi ko. Palagi kong naaalala ang mga ilaw mula sa rooftop bar. Mga ilaw na parang init ng tao. Mahal? Sabi ko. Bumalik na kaya tayo ulit? Tinaas ni Antoine ang kanyang mukha. Nagulat. At biglang ngumiti. Sige. Muli tayong mabaliw. 1 taon ang lumipas. Muli kaming tumapak sa naiya. Pamilyar na hangin ang sumalubong. Bonjour! Welcome to the Philippines! Mabuhay! Ngumiti si Antoine. Nandito na tayo. Sa bahay.
Oo, sabi ko. At sa pagkakataong ito, kasama na namin ang aming mga kaibigan. Antoine, ito na ba yung bansang labis mong pinupuri? Oo, makikita ninyo mismo. Ang bansa ng pag-ibig, ang Pilipinas. Bumalik kami, at ngayon, matututunan na rin ng aming mga kaibigan ang mainit na Filipino hospitality. Ang kwento ni na Antoine at Juliet ay nagpapakita na ang mga bagay na para sa atin ay pangkaraniwan ang ngiti sa hindi kakilala. Ang masayang pag-cheer ay may malaking kapangyarihan na bumihag sa puso ng buong mundo.